dahil naniniwala po kami ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay nagdesisyon na i-postpone po muna ang committee hearing for tomorrow. Nakatakdang pagdinig bukas ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa kinikwestyong paggamit sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Kinansela na. Inaasahang pagharap ni Vice President Sara Duterte bukas para sagutin ng subpoena, tuloy na ayon sa National Bureau of Investigation. We just implemented a warrant, various warrants actually, several warrants, tens of warrants against Mr. Pantoliano, who was accused of scamming, duping several persons of large amounts of money since last year pa. Last year pa ito ng mga warrants at naabutan natin siya sa Indonesia na. With the help of the Indonesian police, we were able to arrest him and have him extradited. Pinoy fugitive na kasama sa listahan ng Interpol dahil sangkot sa malawakang scam na aresto sa Indonesia sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Warrant of Arrest. At Bicameral Conference Committee, opisyal nang nagpulong ngayong araw upang pag-usapan ang House Bill number 10800 o ang 2025 General Appropriations Bill. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Kinansela ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang nakatakdasa ng pagdinig bukas sa mga issue sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Samantala, wala naman pa umanong napag-uusapan kaugnay sa issue ng umunong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, bakit kinansela ang pagdinig ng Kamara hinggil sa OVP at DepEd confidential funds? Magandang hapon, Monica. Para nga masiguro na makatugon at makapagpaliwanag sa National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa kanilang inisyo na subpoena ay minarapat ng House Committee on Good Government and Public Accountability na dumidinig sa kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President at gayon din ang Department of Education na ipagpaliban muna ang kanilang nakatakdang pagdinig bukas. Ayon sa komite, mas mahalaga na maharap ng Vice Presidente ang NBI sapagkat sangkot-an niya dito ang seguridad ng bansa. Dahil naniniwala po kami, ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay nagdesisyon na i-postpone po muna ang committee hearing for tomorrow. Pinasapina ng NBI si VP Sara dahil sa pahayag nito na tila may pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayaw din daw ng komite na gawin lang umanong excuse ng pangalawang Pangulo ang pagdinig sa Kamara upang hindi humarap sa NBI. Wala pang napag-uusapan kung kailan itutuloy ang pagdinig. Well, ayaw nating maging rason, no? Or maging hadlang ang komite, gawing rason ang hearing ng Blue Ribbon Committee para hindi harapin ni Vice President Sara, lalong-lalo na yung subpoena sa kanya ng NBI.
Samantala, Monica, nilinaw naman ng House leaders ang isyu sa kumalat umanong mensahe na may mandato ang Pangulo na huwag sampahan ng impeachment case si VP Sara. Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong nare-receive na communication from the House leadership. Bagamat hindi naman daw mapipigilan ang mga miyembro ng House of Representatives pagdating sa issue ng impeachment kung sila ay susuporta kung may maghahain, pero hindi pa naman daw ito na pag-uusapan sa hanay ng mga kongresista. Pagtutuunan umano ng komite na dumidinig sa issue ng OBP at DepEd confidential funds na matapos ang hearing para makapagsumite sila ng report at ng mga panukalang batas. Siguro po kailangan ma-verify din po yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as kasama po namin si Chairman Joel, nakafocus po kami dun sa mga iba't ibang hearings. Monica, no, linawin lang natin yung may kumakalat nga kasing mensahe na mayroon daw sinabi ang Pangulong PBBM na huwag nang sampahan ng impeachment case itong si VP Sara dahil hindi naman daw kailangan at ito ay makakaapekto lang daw sa ginagawa ng pamahalaan para sa bansa. Ayon sa mga kongresista ay hindi pa nga nila narinig o wala pa silang natanggap na ganung mensahe, bagamat dito sa Kamara ay hindi pa rin nila napag-uusapan yung issue ng posibleng ang pagsasampa ng impeachment case sa pangalawang Pangulo. At naghihintay din tayo, no, Monica, kaninang umaga kasi may mga narinig tayo na maaaring magsampa ng impeachment case, pero sa ngayon ay wala pa namang nagpunta rito sa House of Representatives para ihain ang posibleng kaso laban sa Vice Presidente. Yan man ang ating update mula dito sa House of Representatives. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Handang harapin ng Philippine National Police ang kasong isasampa ng kapo ni Vice President Sara Duterte laban sa kanila. Ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, karapatan ng bawat individual na magsampa ng kaso, kaya kanila itong iginagalang. Handaan niya nila itong sagutin kapag naisapa na ang kaso. Well, that is always the right of anybody to file the case against, especially the police, kung feel nila na na-agree sila. We will welcome that and we will wait for the case to be filed before we make our statement and make the appropriate answer kung saan forum man nila dalhin ang kasong ito. Nakahanda na ang National Bureau of Investigation sa inaasahang pagpunta bukas ni Vice President Sara Duterte bilang pagtugon sa subpoena o summons na ipinadala ng ahensya. Kaugnay ito sa kanilang investigasyon sa mga naging pahayag ng pangalawang Pangulo na tila may halong pagbabanta sa buhay ni President Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang hapon, Ryan. Anong oras inaasahang magtutungo sa NBI si VP Sara bukas? At kailangan ba na meron na siyang dalang affidavit para ibigay sa NBI? Magandang hapon, June. Alas 9 ng umaga ang ibinigay na oras ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte bukas para pumunta dito sa kanilang tanggapan. At ang isa sa malinaw ngayon, June, nahaharap ang pangalawang Pangulo sa panel of attorney ng National Bureau of Investigation para ipaliwanag yung kanyang panig doon nga sa aligasyon na umano'y pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Pinaghahanda na ng National Bureau of Investigation ang posibleng pagdating bukas ni Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan dito sa Pasay City. Inaasahan ng NBI na wala nang makakahadlang sa pagpunta ng pangalawang Pangulo sa kanilang opisina matapos ikansela ng House of Representatives ang nakatakdang pagdinig bukas na dadaluhan sana nito. Nauna nang sinabi ni VP Sara kagabi
na prioridad niya ang pagdalo sa pagdinig ng Kongreso para suportahan ang kanyang mga staff. Kaya umapila ito sa NBI na kung maaari ay i-reschedule ang pagpunta niya sa kanilang tanggapan. Welcome development naman para sa hepe ng NBI ang pagpapaliban ng pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso. Maganda yun, malaking bagay at dahil para etong investigasyon na tungkol dito sa etong mainit na balita ngayon ay matapos na natin. Wala akong natanggap na request ng ating Vice President na ipagpaliban yung namin bukas, investigasyon namin bukas. So far, ang dahilan kaya magre-request di umano si Vice President dahil nag-coincide nga doon sa investigasyon ng House. But then, the House of Representatives have already conducted, nagpa-presko na sila at sinasabi nga na canceled ang hearing tomorrow. So, eto na lang ang natitira na schedule para kay Vice President na pumunta sa amin. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagtalaga na sila ng mga babaeng ahente para sa security detail ni VP Sara pagdating nito sa kanilang opisina. Nitong Martes, pinadalhan ng subpoena ng NBI si VP Sara upang hinga ng paliwanag kaugnay ng pahayag nito na tila may halong pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon June ay inaantay pa natin ang konfirmasyon sa Office of the Vice President kung dadalubas ang pangalawang Pangulo dito sa NBI. At isa pa rin sa paglilinaw ng National Bureau of Investigation, wala daw silang pinapanigan na politiko at ginagawa lamang nila ang kanilang mandato na mag-imbestiga. Hahawakan din daw umano nila yung sinabi ng pangalawang Pangulo na handa siyang humarap sa NBI. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo, June. Oo, Ryan, sinasabi mo Ryan na mayroong nakahanda na panel of attorney. Ilan ba yon composition na yon, Ryan? Sa ngayon, June, walang ibinigay sa atin kung ilan yung mga attorney na haharap bukas. Pero kasama sa haharap si NBI Director Santiago bilang dati ring hukom at i-record yung kanilang pag-uusap, June. Siyempre, expected natin dating judge nga si Director Santiago talagang ititake ito as professionally talaga dahil yun talaga ang inaasahan natin niya dahil nga sa kanyang naging nature ng kanyang dating profesyon. Gaano ba katagal, mayroon ba sinabi kung gaano katagal isasagawa itong investigasyon na ito, Ryan? Yung sa oras, June, kung gaano katagal, walang binanggit ang NBI. Pero isa sa mga iimbestigahan din nila, yung sinasabi ni Vice President Sara na banta sa kanyang buhay. Kaya sabi ng NBI, napakahalaga na makapunta bukas ang pangalawang Pangulo para nga magbigay ng detalye ukol doon sa sinasabi niya nga meron din siyang bantang natatanggap sa kanyang buhay, June. At sabi ng NBI, bukod kay VP Sara, meron pang hindi bababa sa 10 ang bibigyan nila ng subpoena na kasama doon sa Zoom meeting kung saan sinabi na ni VP Sara yung umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ng First Lady at ni House Representative Romualdez. Si Speaker Romualdez, Ryan. Yung sinasabi mong 10 na yon, yun yung mga journalist din ba yun, di ba? Kasama doon mga journalist at iba pang mga personalidad. Ryan, ito ba ay gaganapin din bukas o sa ibang araw? Oo, Jun, tama ka. Mayroong mga journalist doon na kasama, pero hindi na ito bukas. Gaganapin na ito baka sa susunod na linggo na, sa Lunes na, maaaring ipadala yung kanilang mga subpoena at maaaring sa Biyernes sila papupuntahin dito. Lahat ng padadalhan ng subpoena sa Lunes ay kakausapin ng isahan na lang sa darating naman na Biyernes para nga mas makuha ng detalyado yung naging Zoom meeting nung nakaraan kay VP Sara. Na-discuss ba sa inyo, Ryan, yung proseso
ng ginagawang investigasyon na yan na magmula sa pagpapatawag sa Vice Presidente sa iba pang mga involved doon sa Zoom meeting. After niyan, papaano na, kumbaga, gugulong yan, Ryan? Ang isa sa binabanggit ng NBI kanina, June, kung hindi makakapunta bukas ang pangalawang Pangulo nang walang balidong dahilan, lalo na nga't kinansila na ng mababang kapulungan yung kanilang pagdinig, ay mapipilitan silang gumawa na ng report at ipasa ito sa prosecution sa Department of Justice. At yung ibang mga detalye, wala pang binibigay ang National Bureau of Investigation kung ano ang mga susunod pang mga mangyayari doon. Oh, parang sinasabi mo dati, Ryan, sapat na yung video kahit na hindi sumipot si VP Sara. Tama ba yun, Ryan? Jun, tinanong din natin kanina, minessage natin kung kailangan pa ba yung sinumpaang salaysay ng pangalawang Pangulo, pero hinaantay pa rin natin ang sagot ng NBI doon, Jun. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Hindi itinatalaga o dinedesignate ng Department of Justice bilang terorista si Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, nilinaw ni Justice Undersecretary Jesse Andres na wala silang ganitong hakbang laban sa Vice Presidente kahit na may sinabi ito kaugnay sa umano'y kill order kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Yusek Andres na hindi dapat sila pangunahan sa mga gagawin. Ayon sa justice official, ang ipinadalang sapina ay kay BP Sara ay para magbigay linaw sa kanyang pahayag sa video kung saan galit itong nagbanta. Laman ng mga balita ang paghahain ng reklamong disbarment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang pagmumura at umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya kapag may nangyaring masama sa kanya. Ano nga ba itong disbarment at maaaring nga bang madisbar bilang abogado si VP Duterte? Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Ang pinakamabigat na parang death penalty sa mga abogado, yung ma-disbar naman. Nahaharap ngayon sa disbarment cases sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte. Isa ay mula sa anonymous na sulat na nais ipadisbar si VP Sara dahil umano sa sinabi niyang ipahuhukay ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mula sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ang isa naman ay inihain ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, dahil sa aniyay pagmumura ng pangalawang Pangulo at umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling may mangyaring masama sa kanya. Ayon kay VP Duterte, alam niyang mayroong nakasampang disbarment charges laban sa kanya, batay sa naglalabasang balita. Sinabi rin niyang may pending pa siyang disbarment case dahil sa issue sa isang sheriff sa Davao noong siya ay mayor pa lamang. Pero tila ipinagkibit balikat lang ito ng Vice Presidente. Sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, mooy kuanon, may mo daog, ano ba? So babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Ngunit ano nga ba itong disbarment at ano ang maaaring mangyari sa isang abogado na nasampahan nito? Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ang disbarment ay maaaring kaharapin ng isang abogado kapag nabigo siyang sumunod sa regulasyon na itinatakda sa kanyang propesyon. Disbarment case o pinaharap ng abogado sa kakakali meron siyang ginawa o pagkukulang sa Code of Professional Responsibility and Accountability, yung Code of Ethics ng mga abogado. So, hindi ko yan criminal case, hindi rin civil case. Ang batayan, yun nga, yung Code of Ethics ng mga abogado. Nang tanungin kung ano ang sakaling maging basehan kung madisbar si VP Duterte, binanggit ni Attorney Cayosa ang Code of Conduct na dapat sinusunod ng mga abogado. Nakasaklaw na dyan na yung lengguwahe mo dapat maayos. Bawal sa atin yung nagmura. Sa aming mga pleadings, bawal din mo yung pagbabastos o paglalahit. So, pati sa aming pakikitungo sa kliyente, sa husgado, sa kapwa-tao, may mga mas may
Itinuro din ni Attorney Cayosa ang naging alegasyon ni VP Sara at umano'y banta laban kay First Lady Liza Araneta Marcos na isa ring abogado na anya ay maaaring paglabag sa patakaran. Yung nangyari na recently, sabi ng Vice President, yung First Lady, siya naman nagturo kung paano magbigay ng mga suhol, mga envelopes sa mga opisyalis ng gobyerno. Di ba yun ang sinabi niya? Kasi First Lady, abogado siya, abogado din si Vice President. Meron kasi particular na section dun sa propriety na a lawyer shall not impute any crime against a fellow lawyer kung walang malinaw at matibay na basihan. Wala pang impormasyon mula sa Korte Suprema kung may aksyon na ito sa disbarment complaints laban kay VP Sara. May ilang nagdududa kung uusad nga ba ang disbarment sa Vice-Presidente. Pero ayon kay Attorney Cayosa, mayroong guidelines at due process na dapat sundin ukol rito. Kapag na-disbar ang isang abogado, matatanggal siya sa roll of attorneys o listahan ng mga abogado na hawak ng Korte Suprema. Kaya naman mawawalan na siya ng karapatan bilang isang abogado. Kasama na rito ang pagtanggap ng mga kaso at pagharap sa korte bilang isang kinatawan ng isang litigante o partido. Pero paglilinaw ni Attorney Cayosa, hindi naman disbarment agad ang ipinapataw kapag nakagawa ng violation ang isang abogado. Ang penalty ho naman, hindi palaging disbarment. Ang pinaka-mabigat na lang parusa sa abogado, disbarment. Kasi sa mga pag-practice, nakagagit ang pangalan ng abogado, attorney sa iyo. Pero kung minsan, kung first-time offender ka, hindi naman ka-granted, pwedeng warning, pwedeng reprimand, o kaya suspension. Hindi rin aniya forever ang disbarment dahil maaari pa namang umapila sa Korte Suprema ang isang naalis na abogado. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 65 police officers mula sa Davao Region ang inilipat sa iba't ibang lugar sa bansa. At sa gitna ng mga espekulasyong may kinalaman ito sa politika, nilinaw ng pamunuan ng Philippine National Police na matagal nang nakaplano ang reassignment na ito upang bigyang daan ang investigasyon sa natuklasang double blatter na umano'y ginagawa ng Davao Police. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Linawin po natin ito dahil sinasabi na ito ay dahil sa nangyayaring political bickerings ngayon. Wala pong kinalaman ito sa politika. Walang kinalaman sa nangyayaring gulo ngayon sa politika. Ang pagtanggal sa 65 pulis sa Davao. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, inilipat ang mga ito sa ibang rehiyon, gaya sa Police Regional Office 2, Cordillera at Mimaropa habang isinasagawa ang investigasyon kaugnay ng natuklasang double blatter. Ang double blatter ay ang hindi tamang pagre-report ng mga nangyayaring krimen sa lugar. Normally, kapag ang isang pulis po ay undergoing investigation, ang immediate relief po, ang immediate administrative action po dyan is i-relieve sila sa kanilang current assignment so as not to influence the ongoing investigation. So dumaan po ito sa proseso. It so happened na ngayon lang po na-implement. So wag natin bigyan sana ito ng kulay po. Sinabi ni dating Police Regional Office 11 Director at ngayon ay CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Natuklasan niya noon ang double blatter o ang ginawang pagbabawas ng mga pulis sa inire-report na krimen. Yes, exactly. Yan talaga ang nangyari. Pinapakonti ang mga estudyante, ang mga insidente. So, what happens if we use skewed statistics, ang mangyayari, ang ating programa ay hindi maging responsive sa actual na nangyayari sa ground. Palalabasin natin na ito ay peaceful, pero totoo naman pala ay may mga dapat trabahuin pa. So, talagang kailangan madisiplina yung ganung klaseng pulis. Hindi aniya tama ang pagdodoktor ng mga dokumento na kung mapatutunayan ay maaari nilang ikatanggal sa serbisyo. Dismissal from the service because that is lying. That is already false reporting. That is perjury. Perjury. That can be kung i-admin talaga natin ang mga tao na yan, they can be dismissed from the service. So sa ngayon, ang ginawa natin is
transfer muna to preclude them from influencing the investigation. Kasama sa mga inilipat ng pwesto ay ang 32 Police Commissioned Officer o PCO, kung saan Police Major ang pinakamataas na ranggo at 33 Police Non-Commissioned Officer o PNCO. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi makapipili ng security escort na magbabantay sa kanyang isang protectee. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gene Fajardo, ang Police Security and Protection Group ang bahalang magtalaga kung sino ang ibibigay sa isang humihingi o nangangailangan ng seguridad. Sa sitwasyon naman anya ng Pangulo o Pangalawang Pangulo, dumadaan sa mahigpit na vetting process ng Presidential Security Command kung sino-sino ang dapat na magbantay sa mga ito. Kapag may request po for PSPs po or Police Protective Security Personnel po, ay hindi po sila po pwedeng manili po. Ang PSPG po ang nagbibigay po. But since this involves po the President and Vice President, this will undergo a strict vetting process po to make sure na lahat po ng i-deploy with respect sa security detail po ng Presidente and Vice President has to pass through the strict vetting of the Presidential Security Command po. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ay hatid sa atin ng ating global correspondent na si Marvy Delfin. Nararanasan ngayon ang matinding snowfall sa South Korea. Ngayong araw, kinansela na ang pasok sa mga paaralan habang nadedelay na rin ang biyahe sa subways at buses dahil sa kapal ng nyebe sa mga daan. Ito ang balita ni Nerissa Dando. Mahigit 20 centimeters na nyebe o snow ang bumalot sa ilang lugar sa Seoul, South Korea ngayong araw. Nagdulot ito ng napakalaking abala sa mga commuter at trapiko sa nation's capital. Bunsod nito, naglabas ang Korea Meteorological Administration ng mabigat na snow advisories para sa Seoul, mga lugar sa palibot ng Gyeonggi Province at halos lahat ng bahagi ng bansa. 저녁에 퇴근할 때면 혹시 길이 미끄러워서 좀 괜찮을지 좀 걱정되는 부분도 있어요. 저번 주만 해도 막 그 11월 가을이 약간 좀 따뜻하다고 느꼈는데 이게 일주일 만에 거의 겨울 왕국이 된 느낌이어서 좀 색달랐고 그래서 좀 이 겨울을 첫눈을 즐기기 위해서 오늘 거리로 나왔습니다. Itinaas na ng Central Disaster and Safety Countermeasures Headquarters sa Level 2 ang heavy snow alert dahil inaasahang mas maraming snow ang babagsak ngayong araw. Ito na ang naitalang heaviest November snowfall sa Seoul mula 1972. Nerissa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinismiss ng isang korte sa Malaysia ang kasong katiwalian laban sa dating Prime Minister Najib Razak kaugnay ng 1MDB scandal. Ang desisyon ay resulta ng mga aberya sa proseso at kakulangan sa ebidensya ayon sa mga abogado ni Najib. Ito ang balita ni Joanna Besonia. Nagkaroon ng procedural delays at pagkukulang sa pagsumite ng mahalagang dokumento ng prosekusyon. Ito ang naging batayan ng Kuala Lumpur High Court. Ang mga kasong kriminal laban kay Najib Razak at dating Treasury Secretary General Irwan Seligar Abdullah. Kaugnay ito sa 6.6 bilyong ringgit o 1.48 billion US dollars na halaga ng pondo ng gobyerno. Si Najib na nasentensyahan ng 12 taon sa kulungan noong 2022 dahil sa korupsyon at money laundering ay humingi ng tawad sa pagkakamali. Ngunit iginiit na wala siyang direktang kaalaman sa iligal na transaksyon ng State Fund 1 Malaysia Development Berhad. Ang desisyon ay nagdulot ng tanong ukol sa natitirang kaso ni Najib, lalo na't may akusasyon ng pagbagsak sa anti-corruption platform ni Prime Minister Anwar Ibrahim. Joanna Besonia,
UNTV News and Rescue Malaysia, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sunod-sunod na nakatanggap ng bomb threats ang mga napipisil ni President-elect Donald Trump para sa kanyang cabinet posts. Ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI, nakatanggap ito ng mga ulat ng bomb threats at swatting o hoax phone calls sa 911 upang puntahan ng pulis ang isang bahay mula pa noong Martes ng gabi hanggang ngayong araw. Hindi bababa sa 9 na kumpirmadong bomb threats ang naiulat sa mga Trump picks na mangunguna sa Departments of Defense, Housing, Agriculture at Labor, maging ang nominado nito para sa United Nations at iba pa. Ayon naman sa Trump nominees, hindi ito magiging dahilan upang matakot at sumuko sila sa anilay mandatong makapaglingkod sa Amerika upang baguhin ang sistema ng bansa. Posibleng tumaas ang presyo ng gasolina, sasakyan, prutas at iba pang agri-products sa US dahil sa 25% tariff plan ni President-elect Donald Trump sa China, Canada at Mexico. Ilang kababayan natin sa Amerika dumadaing na sa posibleng epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Hindi naman malaki yung kinikita ko, pinagkakasya ko na lang para sa mga gastusin. Pero kung magtataas yung presyo ng gas, lalo kung kailangan magtipid. Halos pinupunan na lang ni Jasmine Solis ang kanyang panggastos base sa kanyang kinikita kada linggo. At nangangamba ngayon ang Filipino-American gaya niya sa posibleng epekto ng banta ni US President-elect Donald Trump na pagpataw ng dagdag na 25% tariffs sa mga imported goods mula sa 3 largest trade partners nito na China, Canada at Mexico. Ayon sa non-profit organization na Gas Buddy, tataas ng halos 25 cents hanggang 75 cents per gallon ang presyo ng gasolina sa merkado. Kung matutuloy, napatawan ni Trump ang halos 4.3 million barrels per day na crude oil na pumapasok sa US galing sa Canada. Samantala, 90% ng consumed avocado sa US noong 2022 ay imported galing sa Mexico ayon sa US Commerce Department. Nasa 44.1 billion worth of agricultural products naman ng lahat ng US agricultural products ang imported galing sa Mexico noong kaparehas na taon. At malaking dagok sa US consumers, kabilang na ang mga kababayan natin kung papatawan ng dagdag no 25% tariff ang gulay, prutas at iba pang agricultural products. Hindi rin maiwasang maging isipin ngayon ito ni Belle, isa sa kababayan natin sa California habang namimili ng pang-araw-araw na pagkain ng kanyang pamilya. Kung tataas rin yun ng 25%, eh magiging mataas na rin yung mga produkto ng Mexico pagdating dito sa US. Siyempre mahirap at saka tataas lahat ang mga bilihin. Bumagsak naman ang US shares ng ilang major car makers sa balitang tariff war na pasisimulan ng incoming president laban sa Mexico. Naging global hub ng car manufacturing ang bansa kung saan mayroong malalaking planta ang General Motors, Ford, Stellantis at iba pa. Nag-import ang US ng hindi bababa sa 44.76 billion worth ng mga sasakyan mula sa Mexico noong 2023. At ayon sa US Commerce Department, lahat ng car companies sa US ay umaasa sa imported parts mula sa Mexico para mabuo ang cars, trucks at iba pa. Ang car parts din ang second most imported goods mula sa Mexico ng nakaraang taon. Kaya posibleng maramdaman agad ng Americans ang 25% na taripa sa presyo ng sasakyan at parts nito sa susunod na taon. Sa kabila ng pagkadismaya ng ilang mga kababayan sa hakbang na ito ni Trump, mayroon din namang taga-suporta ang President-elect na pabor sa pagpataw ng tariff sa mga kapitbahay na bansa ng US. His intention would be to protect US farmers. Dagdag pa ni Joy, hinihikayat lamang ni Trump na bumili mula sa locally made products ang mga mamamayan. Kaya hinihikayat din nito ang mga PhilAm na sundin ang America First policy ng papasok ng administrasyon dahil para ito sa ikabubuti ng ekonomiya ng bansa.
Ayon sa Mexican government, patuloy itong makikipagtulungan sa incoming Trump administration ukol sa mga demand nito sa security at immigration. Ngunit handa rin itong patawan ang US products ng kaparehas na tariffs kung itutuloy ni Trump ang banta. Babala rin ng Mexico, posibleng mawala ang nasa 400,000 na trabaho sa US at malugi ang ilang US at Mexico companies kung ipipilit ni Trump ang tariff war. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority na hindi maapektuhan ng kasalukuyang mga issue sa politika ang positive economic outlook ng Pilipinas. Kasabay nito ang pagbibigay focus ng pamahalaan sa food security sa bansa ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Ito ang balita ni Jed Neresina. How always, if all those other things are not moving at the same time, maybe I can assure you, I can tell you, yes, it's achievable. But many things are moving, and we don't have many control of those many other things. Isang bagay na inaasahan ng mamamayang Pilipino ang pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos. Ngunit ayon sa National Economic and Development Authority ay hindi pa ito nararamdaman o nakikita ng ating mga kababayan sa ngayon. Hindi rin masabi ng ahensya kung ang 20 pesos na bigas ay kaya talaga ng kasalukuyang administrasyon dahil sa iba't ibang bagay na wala sa ating kontrol. The retail price is hovering around 50 now, right? The goal is to reduce that further, and hence we are continually monitoring the development in the markets. Binigyang diin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na nakatuon pa rin naman ang focus ng pamahalaan upang mapababa pa ang presyo ng mga bilihin gaya ng bigas sa bansa. We are focused in reducing prices as to how far that will go. It's from my view is something that we have to be a little bit more careful, because I said now the exchange rate is our peso is depreciating a bit because of the strong dollar, right? And that will impact on the prices of rice too, as well as other goods. No? So those are the kind of balancing. Sa kabilang banda, ayon sa Department of Trade and Industry, gumalaw na ang presyo ng ilang holiday items sa merkado at naglabas na ang ahensya ng price guide na epektibo hanggang sa katapusan ng kasalukuyang taon. For the Noche Buena, more than 50% the price will remain the same as last year, and yung mga iba, they just increased but less than 5%. So that will be steady until the end of the year. Ngunit siniguro naman ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na hindi malaki ang naging paggalaw sa presyo ng mga nasabing item para hindi rin mabigat sa mga consumer. The increase in price has been implemented already. We came out already with a list of the Noche Buena package prices. Actually, there was no price increase since last year. So, of course, prices, some are imported products, have already increased. So, they decided to request if they could increase. So, we agreed on a less than 5%. Bukod dito, tiniyak din ng DTI na walang paggalaw sa presyo ng basic necessities hanggang sa katapusan ng 2024. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng Kadiwa Rice for All program. Dito, magbebenta ng bigas sa halagang 42 pesos kada kilo sa mga pangunahing pampublikong pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nakikipag-ugnayan ng DA sa mga importer na nangakong mag-supply ng Kadiwa rice sa halagang 42 pesos kada kilo.
Ayon sa kalihim, mula nang ipatupad ang Executive Order No. 62 na nag-uutos sa babaan ng rice tariff mula 35% hanggang 15%, aktibong nakikipag-ugnayan ng DA sa mga importer at retailer upang hikayati ng pagbaba ng presyo ng bigas. Gayunpaman, sinabi niya na mabagal ang proseso kaya't nagdesisyon ng DA na magsagawa ng mas direktang hakbang. Aabot sa 500 pamilya sa Santa Cruz, Manila ang nawalan ng tahanan matapos sumiklab kagabi ang isang sunog na umabot sa 5th alarm bago tuluyang naapula. Samantala, rumisponde rin ang UNTV News and Rescue sa lugar upang tumulong sa mga residenteng nasugatan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Tinupok ng apoy ang mahigit 200 mga bahay sa Barangay 310 Santa Cruz, Manila kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 9 nang magsimula ang sunog, ngunit mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay kaya umabot pa ito sa 5th alarm. Kanya-kanyang bitbit ng mga gamit ang mga residente na ginawang pansamantalang mapapahingaan ang bahaging ito ng kalsada. Sa inisyal na report, aabot sa 500 pamilya ang naapektuhan dahil sa sunog. Naging pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil na rin sa congested ang lugar. Kinailangan pang umakyat sa mga bubong ang mga bombero. Naideklarang fire out kaninang alas 6:24 ng umaga. Rumisponde rin ang UNTV News and Rescue para maging standby medic. Pagdating sa lugar, pinuntahan ng grupo ang mga residente nagtungo sa mga kalsada para mapagbigay ng tulong sa pamamagitan ng first aid. 4 na mga residente ang nagtamo ng mga minor injury ang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Nag-check din ng vital signs kagaya ng blood pressure sa mga residente. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Karaniwan ang tanawin sa commuters at bus drivers sa mga individual o minsan ay pamilya nakatira sa gitna ng EDSA busway. Kaya nangangamba ngayon ng mga driver dahil sa pagdami ng mga street dwellers na ito. Nila posibleng dumami ang aksidente lalo't meron sa mga ito ang mga biglaang tumatawid. Ito ang balita ni JP Nunez. Parang dumadami sila ngayon kasi napapabayaan na nga po sila, sir. Kasi napapansin namin simula dito sa monumento, lahat na siguro na may island katulad yan, halos may nakatira na eh. Dumarami na ang street dwellers na nakatira sa mga center island ng EDSA busway batay sa obserbasyon ng mga bus driver dito. Sa gitna ng EDSA busway na sila naglalatag ng mga sapin, dito na sila natutulog, nagluluto at naguhugas ng pinagkainan. Tila hindi alintana ng mga street dwellers ang pangamba sa mga mabibilis na bus na dumadaan sa busway kapag sila'y tumatawid. Sa kuha ng UNTV, nag-uusap pa habang nakaupo sa barrier ang 2 babaeng ito na animoy walang pangamba sa paparating na bus. Samantala ang mag-asawang sina Danisa at Roldan, aminadong takot ding masagasaan o mahagip ng bus. Pero wala naman anila silang malilipatan at wala ring kakayahang umupa ng bahay kaya sa gitna na lang sila ng busway nagtsatsagang manirahan. Pag po, tinitignan muna namin yung daanan namin bago kami tatawid. Wala po, dito na lang kami kasi dito po kami sumanay na kung saan lagi natutulog. Delikado rin po. Kapag may darating po ng bus, nasa gilid po kami. Tatabi na lang po kami. Kapag nag-alagpas na po, saka po kami dadaan. Wala po kami bang malilipatan kundi lang po ito. Para sa mga bus driver, lubhang mapanganib ito dahil ang mga street dweller bigla na lang tumatawid. Kahit anila umalalay sila ng takbo, hindi rin kakayanin ng kanilang preno. Hindi kasi namin napapansin bigla, lalo na yung may mga halaman na nilalagay nila. Yung pala, minsan may tao dyan, bigla lang tumatawid. Kami naman din po yung nalalagay sa alanganin dyan kasi naghahanap buhay kami tapos ganun, mayroong ganyan na pangyayari. Kami pa rin ang may kasalanan.
minsan, bigla na lang lalabas, lalakad. Disgrasya abutin. Ay, alalay na lang. Delikado talaga. Lalong-lalo na, siyempre, kami ang kawawa dyan pagka, dapat mawala yan dyan, lagyan ng bakod. Noon lamang nakaraang linggo, isang street dweller na binatilyo ang nasagasaan at nasawi dahil sa pagtawid sa EDSA busway. Ayon naman sa Move As One Coalition na nagsusulong ng kapakanan ng mga pedestrian at commuter, ang issue sa mga street dweller ay malalim na ang ugat at hindi lamang DOTR ang ahensya na dapat gumawa ng aksyon o programa para sa kanila. Ito po ay economic issue, ang street dwellers, na sila po ay kulang ang opportunities na binibigay sa kanila o hindi na po sila na bibigyan ng maayos na proyekto. Hindi lang po DOTR ang kailangang umaksyon tungkol sa ating mga street dwellers kasi isa po siyang masalimuot na issue Sinubukan naming kuhanan ng reaksyon ang DOTR tungkol dito, ngunit hindi pa sila nagbibigay ng tugon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating kanina sa Pilipinas ang Pinoy fugitive na ipinatapon mula sa Indonesia dahil sa pagkakasangkot sa malawakang investment scam. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, ang suspect ay matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa 17 warrant of arrest. Ito ang balita ni Leah Ilagan. Well, they have several covers sa kanilang mga operations. May networking, may junket, and all the works. Basically, they were able to convince people to invest their hard-earned money in various businesses na sabi high yields, high returns. Bumagsak na sa kamay ng mga otoridad ang suspect na pinangalanang Pantollana. Si Pantollana ay matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa malawakang scam. Ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, nagtago ang suspect at pamilya nito sa Indonesia dahil sa 15 warrant of arrest sa kasong estafa at syndicated estafa na inisyu ng korte laban sa kanya. Subalit sa tulong ng Indonesian Police, naaresto ang suspect at naiuwi ng CIDG sa bansa kaninang madaling araw. We just implemented a warrant, various warrants actually, several warrants, tens of warrants against Mr. Pantollana, who is involved, who was accused of scamming, duping several persons of large amounts of money since last year pa. Last year pa ito ng mga warrants at naabutan natin siya sa Indonesia na. With the help of the Indonesian police, we were able to arrest him and have him extradited to Modus operandi umano ng grupo ni Pantollana na manghikayat ng mga nais mag-invest at mag-junket sa kasino na mayroong malaking tubo ng pera. Sa una, ibibigay ang pangakong malaking tubo upang mahikayat pa ang mga biktima na maglagak ng mas malaking halaga. Ang sinasabi ng ating yung mga scammer na yan, magbigay kayo ng pera sa amin at tutubuan namin ng 15 to 20% monthly or double your money in 5 months. Anything more than that, anything better than that. Isa sa mga biktima nagsabing nasa 315 million pesos ang nakuha ni Pantollana sa kanilang grupo. Nakilala ho namin siya through another, sa ibang tao po syempre. In-offer po kami na merong magandang investment nga po sa junket na merong magandang kita. So kami naman dahil negosyante din po, chinek naman namin nung una kung talagang merong existing na junket, which is totoo naman, meron naman kaya kami nakumbinsi po na mag-join kasi sa pagkakaalam po namin, legal po.
Only later to find out na Ponzi scheme na pala. Yung pala yung ini-invest po namin, yun na yung ginagamit nilang pambayad doon ng mga interes na ipinangako po nila buwan-buwan. O, yung pala, wala na hong hindi na po pala nag-e-exist yung sarado na pala yung mga junket house. Ayon sa CIDG, nasa $68 million ang natangay ni Pantollana sa kanyang mga naging biktima. Paalala ni Brigadier General Torres sa publiko, huwag basta maniniwala sa iniaalok na investment na mayroong malaking kita. Lalo na ngayon na mayroon pa silang namomonitor sa bansa na kaparehong modus na ginawa ni Pantollana. Yeah, most likely siya ang head at marami ang nagtuturo at indicators na nagsasabi na siya talaga ang punot dulo ng lahat ng ito. May mga satellite ito na umaandar na sa tingin namin hanggang ngayon ay tumatakbo pa. Kaya nga, I'm taking this opportunity, I'm taking this time to warn the public. Pag mayroong nagbigay sa inyo dyan at minensyon ang pangalan nito or iba pang mga pangalan na magbibigay ng 15 to 20% monthly na interest, huwag na po kayong sumali. Mawawala lang ang pera niyo. Si Pantollana ay mananatili sa detention facility ng CIDG habang hinihintay ang commitment order ng korte kung saan ito ikukulong, bunsod ng 2 kasong walang piyansa na kinakaharap nito sa Baguio at Iligan City. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang political analyst na magkakaroon ng malaking epekto sa foreign relations at potential investors sa Pilipinas ang nangyayaring bangayan sa pagitan ng 2 pinakamatataas na lider ng bansa. Sinabi rin nito na kung seryoso ang mga aligasyon ay maaari namang magsagawa ng investigasyon ang ombudsman. Pero mas maigi umanong mag-usap ang magkabilang panig sa isang closed-door meeting dahil ang Pilipino rin ang kawawa kapag lumala ang tensyon. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Meron nga po itong epekto sa foreign investments, no? And would be foreign investors. Baka meron papasok dito sana na foreign investors, hindi na papasok. At maging sa ating overseas workers, may epekto rin ito. Maaari umanong umatras ang foreign investors na gustong mamuhunan sa bansa kapag hindi natuldukan ang tumitinding bangayan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa political analyst na si Professor Ferdy Pasion, nakatutok na ang ibang bansa sa sitwasyon sa Pilipinas. At kung hindi mag-iingat ang ating mga lider, ay maaari itong magkaroon ng negatibong epekto sa ekonomiya. Aniya, sana ay magkaroon ng iba yung pagtitimpi ang magkabilang panig. Iwasan din sana ang pagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat sa kanilang posisyon. Nananaig yung emosyon, nakakasira po sa kanya yun at hindi lang sa kanya, apektado po yung ating bansa. She is the second highest official of the land. Hindi lang po yan sa Pilipinas inoobserbahan, buong mundo, lahat ng mga bansa sa buong mundo inoobserbahan yung nangyayari sa Pilipinas. Nahaharap si VP Sara sa ilang aligasyon, gaya nung umano'y maling paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education nang siya pa ang namumuno sa kagawaran. Ayon kay Professor Pasion, kung seryoso ang mga aligasyon ay maaari naman itong imbestigahan ng Office of the Ombudsman kahit siya pa ay nasa posisyon. Wala pong nagbabawal sa konstitusyon o anumang batas na mag-initiate at mag-conduct ng investigation ng ombudsman habang nakaupo pa ang presidente at habang nakaupo pa yung vice president. No? Kaya kung gugustuhin ng ombudsman, kahit na hindi pa nai-impeach si Vice President Sara, pwede na mag-initiate at mag-conduct ng investigation ang ombudsman. Dapat rin aniyang masagot ang ilang katanungan na lumalabas sa ginagawang investigasyon sa mababang kapulungan ng Kongreso, partikular sa budget ng OVP at DepEd. Una nang sinabi ni VP Sara na bahagi lang ng political attacks at planong impeachment laban sa kanya ang ginagawang pagbusisi ng Kamara.
Sa pananaw ng political analyst, ang mga Pilipino rin ang kawawa, lalo na ang overseas Filipino workers kapag lalong lumala ang tensyon sa politika. Sa hirap ng kalagayan ng mundo ngayon, maraming gera, maraming krisis, at ang Pilipinas medyo nahihirapan din ang ating ekonomiya. Ang ating mga kababayan nangangailangan ng employment abroad. Yung mga foreign investors, yung mga would-be employers of Filipino workers, baka magdalawang isip at hindi na sila mag-invest dito o hindi na sila mag-hire ng Filipino workers. Panawagan niya, iwasan na sana ang gatungan at patutsadahan sa publiko ng magkabilang panig, lalo't napapabalita ito maging sa labas ng bansa. Napakahalaga po ng foreign investment sa ating bansa. We are trying to attract foreign investment. Kaya sana po wag pong gagamit ng mga medyo tawagin na lang natin na slang languages or street languages at panatilihin ang dignidad ng opisina. Mas maigi niyang pag-usapan na lamang sa isang closed-door meeting ang hindi pagkakaunawaan ni na President Marcos at Vice President Duterte, gaya ng naging suwestyon noon ni dating Senador Gregorio Honasan. Una nang hinimok ni Honasan ang mga Marcos at Duterte na magkaroon ng pribadong usapan kasama ang mga dating Pangulo upang talakayin ang issue. Una nang sinabi ni VP Duterte na wala siyang balak makipag-ayos kay Pangulong Marcos, kaya inaasahang mas titindi ang sitwasyon kapag nagsimula na ang panahon ng eleksyon sa susunod na taon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sina Senate President Francis Escudero, House Speaker Martin Romualdez at mga pangunahing economic managers sa Malacanang. Tinalakay sa meeting ang mga prioridad na proyekto ng gobyerno para sa pambansang budget ng 2025. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, layunin ng pulong na tiyaking ang pondo para sa mga mahalagang inisyatiba na naaayon sa mga layuning pang-ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng Philippine Development Plan. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nagkaisa ang Pangulo at Kongreso na ponduhan ang mga proyektong magsusulong sa socio-economic transformation ng bansa. So, the overall agreement is that all these projects, particularly those that have been committed with our development partners, our ODA, these projects, to the extent that they are so critical to achieving the socio and economic transformation that we are aiming for, will be funded in 2025, and the President get that assurance. Formal nang nag-convene ngayong araw ang mga kinatawan ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso sa Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2025 National Budget. Nagpaalala naman ang Senado at Kamara sa committee members kaugnay ng pagsasagawa ng mga usapin sa 2025 General Appropriations Bill o GAB. Partikular na dito ang mga pagkakaiba sa mga bersyon ng dalawang kapulungan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Magandang gabi, Asher. May mga provision bang kailangang i-reconcile ang Senado at Kamara sa 6.35 trillion peso 2025 proposed national budget? June, para sa unang araw ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso kaugnay nga yan sa panukalang 2025 national budget ay formal na muna itong binuksan at sinimulan ng 16 na kinatawan ng Senado at 16 din mula sa Kamara. Kasunod dito ay inatasan ng komite ang Technical Working Group o TWG na magpulong upang pagtugmain ang mga pagkakaiba sa mga bersyon ng 2025 General Appropriations Bill o GAB na ipinasa o magkahiwalay na ipinasa ng Senado at Kamara. So ngayon, magko-convene na yung Technical Working Group composed of representatives from both the
the House and the Senate, usually yung mga secretariat. Tapos doon natin ma-reconcile yung mga pagkakaiba. Actually, konti lang naman yung major na pagkakaiba doon eh. Inaasahan ng BICAM Committee na sa loob ng 2 araw ay magsisimula na ang Technical Working Group sa paghahambing ng mga bersyon ng panukala. Pagkatapos nito, nilinaw naman ni BICAM Committee Senate Panel Chairperson Senator Grace Poe na saka isasagawa ang mga deliberasyon ng 2 kapulungan ng Kongreso kaugnay ng mga pagkakaiba sa 2025 GAB. Ngunit kapwa nagpaalala ang ilang kinatawan ng Senado at Kamara sa pagtatalakay sa pagtutugma ng bersyon ng bawat kapulungan. Ayon kay Senador Poe, kailangan tiyakin na sapat ang pondo para matugunan ang mga tunay na pangangailangan ng bansa. But let's not forget, this is also a time for cooperation and compromise. Lahat tayo ay kumakatawan sa iba't ibang pananaw, interes at mga nasasakupan. But let our differences become our strength. Let's use them to create a budget that's balanced, equitable, and pro-people. Sinabi pa ni Senador Poe na kung nagkakainitan na sa mga usapin ay maaari namang magpatupad ng break time muna. My only plea is for us conferees not to take ourselves too seriously. Kung sobrang init na ang diskusyon, baka kailangan natin mag-coffee break to settle our differences. Spirit of unity naman ang hiling ni House Panel Chairperson Representative Elizalde Co sa pagsasagawa ng BICAM. As we move forward, let us find ways to reconcile our differences and ensure that our efforts align with the programs and priorities of the present administration. Let us seize this opportunity to shape the legacy of our collective work, one that reflects our shared commitment to build a stronger, more equitable, more resilient Philippines. Bago suspindihin ang BICAM ngayong araw, nagpahayag din si Senate President Francis Chis Escudero ng pangangailangan sa agarang pagpapasa ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Hopefully, we will be able to perform our job within the prescribed time, within this year, so that when we start, come January 1, 2025, we would have had already an approved budget that the Filipino people can rely on and hopefully aspire to see in the next coming months, in the coming year. Nagbigay din ng saloobin si House Speaker Romualdez sa pagsasagawa ng BICAM para sa 2025 GAB. Let's keep things practical and straightforward. We don't need to overcomplicate this. Let's focus on what will make the biggest difference for the Filipino people. The programs that matter, the services that they rely on, and the investments that will move this country forward. Those should be non-negotiable. June, inaasahan na matatapos ang BICAM sa December 9 para na nga rin sa pagbibigay daan sa pagpirma at pagsasabatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 19 ng naturang panukalang 2025 national budget. Yan ang latest. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Ba kayo ng stress reliever kung saan makakasigaw kayo ng todo? Maaari pong subukan ng extreme water slide attraction sa Water World sa Hong Kong. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Matapos nating mamangha sa 3-dimensional interactive space na Team Love at explore ang Harry Potter exhibition, Macau Tower, Hong Kong Peak Tram at Sky Terrace 428. Isa na namang kakaibang pasyalan ang ating susubukan. Ay mga kasambahay, welcome to Ace's first all-weather waterfront water park. Walang iba kundi ang
Water World. Dito lang yan sa Hong Kong. Kaya tara, subukan natin ang mga kakaibang rides dito. Tara. Mayroon itong indoor at outdoor pools at water attractions. Kaya naman umulan man o umaraw, may water rides pa rin kayong masusubukan. Unahin namin siyempre ang Rainbow Rush. So, ewan ko bakit tinawag na rush. Dahil sa islang mahabang slide papunta sa baba. At kasama ko ang aking bunsong kapatid. Tara! Ang Rainbow Rush ay may 8-lane water slides. Kaya maaaring magpaligsahan ang magbabarkada o pamilya. Mayroon din silang water slide na pangdalawahan. Kung tawagin ay cyclone spin dahil sa twisting tube na dadaanan nyo din. At meron ding apatan para sa slight thrill at sulit na pangtanggal ng inyong stress. Ngunit ang may tuturing na highlight nito, ang extreme water attraction na Sky High Falls, kung saan may 70 degrees incline wall kayong daraanan. Kaya mararamdaman ninyong mabitin ng ilang segundo in mid-air. Kaya naman lahat ng sumubok dito, mapabata man o matanda, tiyak mapapasigaw dahil sa matinding adrenaline rush. Dito rin matatagpuan ang Hong Kong first indoor surfing simulator, ang Surf Striker. Tuturuan muna nila kayo bago kayo sumalang. Kaya naman inyong lingkod ay naglakas loob din. Pero ang kagandahan dito, at least sinubukan natin para mag-feel natin at tinanggap natin ang challenge. Sabi nga, life is meant for spectacular adventures. Ngunit lagi lang nating tandaan, saan man tayo makarating, lagi tayong magpasalamat sa biyaya at pag-iingat ng Diyos sa atin. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Na ito na po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Lorda Cebedo, Dennis Ray Gonzalez at Mary De La Cruz. Maraming salamat din kina Apolinar Vilma, Rufo Jose Tabado at Julius Amora. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 3:35 na nagsasabi, ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian, ngunit kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.